Eto guys, no, madami nagtatanong kung tama nga ba daw yung ginawa ng abogado ni Atong Ang nung lusubin sila ng mga pulis dun sa bahay ni Atong. So eto, pakinggan natin yung paliwanag dito nito ni Attorney Cargo, no? Kasi dito, ang daming nagsasabi bakit hindi inaresto itong abogado ni Atong Ang. Matapos kasi niyang kumbaga harangin yung mga pulis na papasok doon mismo kay Atong Ang, no? Doon upang hanapin si Atong, no? Papasok doon sa bahay nila. Ang sabi ng iba, may karapatan daw ang abogado na pigilan nga daw, no? Etong sila mga kapulisan natin. Pero dito guys, mapapakinggan ninyo ngayon sa video na to yung paliwanag ng isang abogado na alam nyo ba kung bakit bigla nagbago ang isip ng abogado at bigla na lang niya pinapasok ang kapulisan. Alam niya na may limit na siya. Limit na. Alam niya na magiging ano siya. Kumbaga aarestuhin na siya kapag pinigilan niya pa din itong mga kapulisan natin. Kasi anytime pwede nang pasukin niya ng ating kapulisan yung bahay ni Atong. Pag alam nila talaga na nandun mismo si Atong. At yun ang iniisip talaga ng mga pulis kasi bahay yun ni Atong. So eto, panoodin natin ngayon yung video na sa ganun magkaroon kayo ng idea na eto palang ginawa ng abogado ni Atong ay isang malaking pagkakamali pala na muntikan na siyang maaresto dahil dito. At mabuti na lang ay nakapag-isip-isip tong abogado na to at agad niya pinapasok kapulisan upang hulihin nga ito si Atong. So eto, panoodin natin ngayon yung video at makakadagdag to sa inyong kaalaman guys, no? So eto, panoodin natin. Abogado ni Atong Ang, hindi kagad pinapasok ang mga pulis sa bahay. Pwede ba yun? Lumabas sa balita na may warrant of arrest laban kay Atong Ang. Kanina, pumunta ang mga pulis sa bahay niya para arestuhin siya. Pero hindi kagad sila pinapasok ng abogado ni Atong Ang. Later on, pinapasok rin naman itong mga ito. Pero ito ang tanong, pwede bang pigilan ng abogado ang mga pulis kahit may warrant na? Para malinaw, ito ang sabi ng rules. An officer, in order to make an arrest, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be. Ang key phrase dito ay yung linya na where the person to be arrested is or is reasonably believed to be. Kung alam ng mga pulis na nandun yung aarestuhin nila or kung meron silang reason to believe na nandun sa loob yung akusado, pwede silang pumasok by force. Hindi sila pwedeng pigilan ng abogado. Yun. So hindi sila pwedeng pigilan ng abogado kapag alam nila na nandun si Atong Ang. Alam naman natin pagkabahay mo mismo, ini-expect na yan ng kapulisan na nandun yan si Atong kaya pwede nilang pasukin yan by force, di ba? Hindi pwedeng sabihin ng abogado bawal, di ba? Hindi pwede dahil pati siya ay pwede siyang arestuhin, di ba? Kaya dito napagtanto ng abogado na yon na etong kanyang mga ginawa dun sa kapulisan na hindi muna pinapasok, ay talaga isang malaking pagkakamali talaga yun. Kaya mabuti na lang ay naisip niya at napagtanto niya na mali yun. Kasi posible pati siya ay ikulong. Baka magsama-sama sila ni Atong dun sa kulungan, di ba? Ito, mismo mga abogado na nagpapaliwanag din guys, no? Alam naman natin talaga na bawal talaga yan ang ginawa ng abogado. Kaya eto nga, no, pinapanood ko sa inyo, yung mismong explanation, no, kung bakit hindi pwedeng harangin ng abogado ang mga pulis natin, no? Kasi may ano sila, may warrant sila, may huhulihin silang tao na most wanted, number 1 most wanted yan si Atong ngayon. Or kung sino man. Pero kung alam nilang wala doon ang tao or kung walang dahilan para masabing nandoon yung aarestuhin, hindi sila pwedeng basta-basta na lang pumasok. So dito sa kaso ni Atong Ang, meron bang reason to believe na nandun sa loob si Atong Ang? Well, bahay niya yun, di ba? Natural at logical na lang na iisipin ng mga pulis na nandun siya sa loob. In fact, yan talaga ang unang lugar kung saan nahanapin ang akusado. So, hindi maaaring pigilan ng lawyer ang pagpasok ng pulis kung may warrant na. Well, at the end of the day, pinapasok din naman ng abogado yung mga pulis. Alam din niya ang limit ng kanyang authority.
Pero mga pulis, hindi naman nila kinakailangan hintayin ang consent ng abogado. Pwede na silang pumasok nun. So ayan o, di ba? At the end of the day, pinapasok din ng abogado yung mga kapulisan kasi alam niya yung limit niya eh. Alam niya na madedehado siya kapag pinilit niya na hindi papasukin ito si ito mga kapulisan natin upang hulihin ito si Atong, 'di ba? Alam niya 'yan. Alam niya 'yan na dehado siya. Hindi niya kayang pigilan ang kapulisan natin kasi pag pinigilan niya 'yan, nako, sama-sama talaga sila ni Atong doon sa kulungan, 'di ba? Ang problema nga lang, hindi nila nakita si Atong diyan sa bahay niya mismo. Ikaw ba naman, malaman mo na may warrant of arrest ka, tapos huhulihin ka na, di ba? Antimano, huhulihin ka kagad nun, pagkabalita. Siyempre, hindi ka na magtatagal dun. Baka nga, wala na dyan si Atong nung hindi pa nilalabas yung warrant, di ba? Kaya posible talaga na wala yan si Atong dyan sa bahay nila. Hindi yan nagtatago dyan sa ibang lugar yan. O baka nga, lumabas na ng bansa yan eh. Di ba? No? 10 million instant, imposible hindi mahanap yan kung nandito yan sa Pilipinas. Ang daming makakakilala niyan. 10 million ang naghahangad na yumaman ng mga tao. Yung iba nga nagdadasag na masalubong nila si Atong. O baka nagpagupit na si Atong no, nagpakalbo tapos nagpa-surgery. Ewan ko kung anong ginawa ni Atong. O bakit hanggang ngayon hindi siya nahuhuli, no? So sa tingin nyo guys, anong dahilan? Comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated, no? Sa susunod pa nating mga video.